din bang bumili ng gold? Takot ka din ba na baka magkamali ka sa pagpili mo ng mga gold na gusto mong paglagyan ng iyong hard-earned money? So, ganyan din po ako dati. Pero, sa pag-aaral natin at sa pagbili paunti-unti, unti-unti rin tayong natuto. Kaya kung gusto mong matuto, panoodin mo na ang video na ito. So, if we say solid gold, ito na nga pa yung most durable and valuable and of course, more expensive. Kasi nga po purong-purong gold. At higit sa lahat, kung investment ang gusto nyo, mga ganitong gold po ang inyong bibilin. Before buying gold, the things that we often overlook, not the price that we see on the tag, but the details that really matter in the long run. Hello everyone, Mini here. Kamusta po kayo? So today, in this video, I would like to share 6 unique things that you need to check before buying your first gold. So, grab a cup of coffee, sit back and relax, enjoy watching. Shopping for gold jewelry has its unique consideration. At sa mga first-time buyers, ayan po guys, ang video na ito ay para sa inyo. Welcome po kayo sa ating munting channel at sana po ay mag-enjoy kayo. Dahil today guys, papakita ko po ang mga items na kung saan baka magustuhan nyo at talagang mag-enjoy kayo sa ganda ng mga jewelry na ito. So sa mga first-time buyers, alam nyo po ba kung ano yung mga dapat nyong consider? Yung mga unique considerations na yan, dapat alam nyo po yan para maayos at hindi kayo magsisi sa bandang huli pag kayo ay bumili ng gold. So first, understand gold purity and carats. So meron nga po tayong 24K which is 100% pure gold. Meron tayong 18K na 75% na gold. 14K for 58.3 gold. At 10K para naman po sa konting gold lamang, 41.7% gold. So guys, lahat ng nakikita nyong gold na yan, iyan po ay 99.9 pure gold or ito nga pong 24K gold. Another tip nga po pala, kapag kayo bumibili, try nyo pa rin po guys na makipagbaratan kayo sa tindera. Kasi minsan kahit feeling mo impossible, pero minsan natatapat po na meron mga discounts pala na available. So why not? Kailangan nyo po silang tanungin at humingi ng konting discount. Number 2, know the different colors of gold. So, nakakita na po ba kayo ng green gold? So, ako po hindi pa kasi ang sabi nila, ang green gold ay rare lang po talaga. Yung rare mix ng silver and copper na nagbibigay sa kanila ng subtle na greenish tone. So, usually, ang nakikita lang po natin ay yellow gold, yung white gold, at saka yung rose gold. Itong nakikita nyo na po ito po ay dahil 24K, usually sila po ay yellow gold. So the third one, look for hallmarks or stamps. So usually guys, sa likod po ng mga binibili nating mga jewelry, meron pong nakatatak dyan. Minsan po kapag ito ay 24K, ang nakalagay nga po ay 99.9. Pag naman po 18K, nakalagay po ay 750. At kapag naman po 14K, may nakalagay po dyan na 585. Yan po yung mga numbers na makikita mo po sa likod ng iyong mga nabiling mga jewelry. Minsan naman po may additional hallmarks din po siya or stamps. Depende po kung saan country nyo po ito binili. Yung mga origin at saka yung maker po ng jewelry items na binili nyo. Fourth, check the weight of the piece. So gold is sold by weight. So, heavier pieces often come at a higher cost. Siyempre, kapag solid gold items yan, mas mabigat, mas mahal, di ba po? Kaysa dun sa mga gold-plated lamang at saka yung mga hollow na hindi po talaga puro. The fifth one, understand the difference between solid gold, gold-plated, and gold-filled. So, if we say solid gold, ito na nga pa yung most durable and valuable and of course more expensive kasi nga po purong-purong gold. At ito naman pong gold-plated, a thin layer of gold over another metal. May halo po siya. At ang gold-filled naman, ito po yung nagka-contain ng mas kapal na gold, a thicker layer of gold
than gold-plated jewelry. So ito po ay mas matibay. Of course, medyo mahal din po. So the last but not the least, purchased from trustworthy jewelers or trustworthy shops. At yan nga po guys, dapat nakakasiguro kayo kung saan kayo bibili. At higit sa lahat, kung investment ang gusto nyo, mga ganitong gold po ang inyong bibilin. Kasi nga po, wala na po siyang extra charges or yung sinasabing craftsmanship fee na madalas na sinasabi din na making charges. So, when you buy jewelry, especially gold pieces like these, the price you see isn't just for the raw metal. So, magbabayad tayo ng mga extra charges. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nasihan kayo kahit paano sa ating vlog for today at salamat po sa mga nag-subscribe at pakiclick nyo na rin po ang notification bell na yan para po ma-update kayo sa mga next pa nating mga uploads. Thanks for watching everyone! God bless! See you on my next vlog! Bye-bye!